Magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa ating mga kapatid dyan sa Laguna. At ako po'y bumabati ng isang masagana at masayang pagdiriwang nyo ng ika-13 taon ng anibersaryo ng church dyan po sa Laguna. At ako po'y nagagalak dahil naging bahagi ako sa inyo pong pagdiriwang bagaman malayo at dito ako sa malayo, pero hindi ibig sabihin yun na hindi nyo ako kasama. So magkakasama pa rin tayo kahit ako'y narito sa malayo, no? Okay, nakakatuwa dahil tuwing aking isipin ang church dyan sa Laguna, nakaka-bless dahil nagsimula lang kayo sa isang maliit na bilang. At nang bumisita ako sa inyo dyan, na nakita ko kung paano ang Diyos ay gumawa sa buhay ng bawat isa sa inyo. At kung paano ang Diyos ay kumikilos sa bawat puso nyo, na lahat kayo ay kanyang ginagamit upang lumago ang iglesia niya dyan sa Laguna. Ang isang sukutan, mga kapatid, na isang malusog na church ay hindi yung bilang ng membro. Hindi ibig sabihin ay napakarami ng tao, ay wow, napakalusog, pinagpala ng Diyos. Amen, isa yun. Pero huwag tayong ma-deceive, huwag tayong maloko na dahil maraming bilang ang nandoon sa church ay sila isang malusog na church. No, hindi yan ang basihan. Kung atin titingnan, mga kapatid, ang istorya doon sa church, ang istorya ng church sa Acts chapter 1 and 2, yung mga unang chapter ng Acts, makikita natin doon ang isang sekreto na kung paano ang ginawa ng Panginoon kung bakit sila lumago. Iyon ay ang pagkakaisa between apostles and member, which is not member, apostles and disciples. Pagkakaisa, ang pagtutulungan at ang pagmamahalan. Nandun lagi, mga kapatid, huwag niyo kakalimutan ito, lagi kong sinasabi ito sa inyo, na ang respeto ng miyembro sa pinili ng Panginoon ay huwag niyong aalisin. Lagi niyong respeto, mga kapatid, ang inyong mga leader, ang mga pastor, ang mga elders na ginagamit ng Panginoon dyan sa inyo. Una sa lahat, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon ay mananatili sa church, sa iglesia, kapag ang pag-ibig natin sa Panginoon ay naroon. Hindi dapat natin alisin yan. Ang pag-ibig natin sa Panginoon, ang takot natin sa Panginoon, yan ang pinakang main na mahalaga, mga kapatid, na ating ipakita sa harapan ng Panginoon. Yan ang hindi dapat, yan ang huwag mawala, mga kapatid, ang banal na takot natin sa Panginoon. Okay? Doon natin masusukat, mga kapatid, doon natin makikita na pinalalago ng Panginoon ang church kapag tayo ay may banal na takot sa Kanya, dahil nandiyan ang presensya ng Panginoon. So, yun po ang gawin natin, mga kapatid, sa mga susunod na taon pa, na huwag natin kalimutan, mga kapatid, na ang Diyos ang nagtayo na iglesia. Okay? Siya nagpapalago, siyang nagtuturo sa atin, siya lahat, mga kapatid, ang gumagalaw, siyang gumagawa. Huwag natin kakalimutan na yun. Siya ang nasa likod at nasa harap ng bawat nangyayari sa iglesia, ang Panginoon. So lagi tayong magkaroon ng mataas na pananampalataya, lagi tayong magkaroon ng mataas na respeto, lagi tayong magkaroon ng mataas na paniniwala sa ating Panginoon. At makikita niyo, mga kapatid, hindi kayo mahihirapan na mag-share ng patungkol sa Panginoon. Siya mismo magdadala ng kaluluwa sa church kapag priority nyo ay ang Panginoon sa iglesia nyo.
sa iglesia na ginawa ng Panginoon sa inyo, sa iglesia na nilagay ng Panginoon sa inyo. So, yun po. At maraming salamat mga kapatid. At bagaman nandito ako sa malayo, pero hindi nyo nakalimutan na anyayahan na bumati sa inyo. At yun po ang isang nakakatuwa. At nawa, loobin ng Panginoon na magkita-kita ulit tayo sa mga hindi at nalang kung anong taon, pero alam ko magkikita-kita pa rin tayo sa pangalan ng Panginoon. So, isang masaya at masaganang pagbati ang nais kong iparating. At nawa ay maging masaya at mapagpala ang anibersaryo nyo sa araw na ito. Purihin ang Panginoon.